Okay yung barangay niyo dyan, ha? Talagang very active, Cheryl. No? Ganyan, no? Eh, oo. Oo. Oo, kasi ang mangyayari niya kasi, Cheryl, yan, kamukha yan, tumutulong ka sa mami mo. If ever matapos na ang termino ng mami mo, what if, tapos permanente ka pa yata sa Manila City, anong gagawin? Mag-iisip ka niyan. Tatakbo ka bang kapitana o anong mangyayari, di ba? That's very, ang galing, no? Ang tagal na pala. Very good. Naku, okay pala dyan. Correct. Yung service, oo. Tama, sige, go ahead, Che. Ah, oo. Ah, very good. Talagang, oo. Oo. Yun nga eh. Depende, tama si Sherry dun. Depende talaga sa, kung may political will. Yun nga namin, may political will eh. Di ba? Yan, kamukha ni, go ahead. Go ahead, Che. Oo. Oo. Mm. Oo. Mm. Oo. Yes, ang ating mga korte. Mm. Very good, Cheryl. So, actually, dun sa barangay, municipality, city, province, guys, dito sa ating basic services and facilities of Section 17. Nag-iiba-iba yung kanyang pangangailangan sa bawat lugar, no? Kung saan sila nakalagay, itong barangay, municipality, at ang city at ang probinsya. So, iba't ibang iba't ibang adaptation ang gagawin ng mga lugar. At kung anong service ang dapat na available at i-apply dito. Alright? Lalo na sa probinsya, sa rural. Pero dito, ang inaano ko lang talaga dito, no, sa basic services and facilities, dapat merong tubig, kuryente, palengke, tapos ospital, no? Ospital na matatakbuhan yung mga tao, no? Dito lalo na sa municipality, sa city at sa province. No, hindi na yung pupunta ka pa sa napakalayo. Alright? Ito 'yun. Dapat 'yan ang tinutugunan. Then ang sumunod diyan yung 18, which has LGU has the power to generate and apply the resources, no? So mean to say, itong inapakita lang dito, dapat na ang dapat sa mga LGUs natin, yung kamukha sa provincial, sa city at sa municipality,
mayroong office na nagpaplano. There must be a planning office or planning department para maisaayos yung kanilang lugar, alright? So, because of that, makaka-generate sila and they can apply the resources sa tama na pangangailangan. And yung eminent domain, ito, Section 19, this pertains to the power of eminent domain. Ito ginagawa ngayon to dito sa Caloocan City, guys, yung nagkakaroon sila ng yung mga illegal settler, informal, yes. Ano yun, Jumart? We're talking about the expropriation, no? It pertains to the expropriation proceedings. Ano ba ang mas maganda? Kukunin ba ng government to para mas mapaayos ang paggawa, ang paggamit ng lupa na to, no? O kung ano man pa. Ito dito sa atin sa Caloocan kasi yung mga informal settler, no? Mga informal settler ay binibigyan na ng pabahay to ni Mayor Along Malapitan, no? Sa mga nasaksihan namin. So, mayroong mga expropriation na ginagawa para mabigyan sila ng kanilang bahay, no? Ang dami. Ngayon lang nangyari to kasi actually natutuwa ako, no? Kasi sa tagal-tagal ngayon ko lang nakita na nagkaroon ng ganito ng pagbabago na yung mga squatter binigyan ng bahay, no? May binigyan ng bahay. Kaso nga lang, yung iba naman, binigyan nga ng bahay, binibenta naman. Yes, Mark Angelo. Mark, go ahead. Yun nga eh. Yes. Oo. Yes, Mark. Naka-ano ko ng meeting, seminar noon sa kay Dr. Rodrigo Dantay sa kanyang housing and resettlement seminar. Ang nangyari doon, parang yata yung bawal na yung pagbebenta. Meron ng may kaukulang parusa na. Binigay sa iyo tapos ibebenta mo. Hindi na pwede yun pala ngayon, no? At ang guest doon, ang speaker doon, yung mga abogado ng housing sa National Housing Authority. May ganun pala. May NHA tayo dito, di ba? Meron? Hindi. Kayo may classmate kayong taga-NHA dito. Di ba meron dito taga-NHA? Nandiyan ba si Ara? O yun, si Ara, alam ni Ara yan. Yung regarding mga nagbebenta ng bahay na binigay ng gobyerno, si bebenta mo, di ba? Para Grabe naman. Siyempre, di ba? Grabe, siyempre, binigyan ka, tapos ikaw naman, gusto mo pera, bebenta mo agad. Ang mangyayari, yung isa naman, gusto rin magkabahay, bibili agad niya. So, kaya, yan ang problema. Hindi ko maintindihan yung mga tao. Tapos, babalik naman sila, squatting na naman sila, squatting. Sasabihin, wala sila, hindi sila tutulungan. Tinulungan na sila, binenta pa nila. Yung iba naman, pinapaupahan. Tapos, nag-squatter. O, diba, Ma'am Ara? Yeah. Actually, sino to? Si Sir, si Justin. Terence may nagkaroon ng seminar sa Subic regarding that. Meron hindi ko na matandaan eh. Meron ng measure regarding that. Hindi na pwedeng ganun eh. May kasunduan yata. Oo.
May MOA, no? Memorandum of Agreement or Memorandum of Understanding. No? Parang ganun mangyayari dyan eh. Kasi, dismay naman. Binigyan ka na nga. Nagmalasakit na nga ang gobyerno sa'yo. Ikaw, wala kang malasakit sa sarili mo. Pati pamilya mo. Dadalhin mo sa squatter, binigyan ka na ng bahay. Diba? Siyempre, kahit ako, maiinis ako nung ako yung nanunungkulan nung nangyari to. Okay, that's eminent domain. Pati mga kalsada, inaayos din yung mga kalsada ngayon. No? Yan ang power of the eminent domain. Bumibili, di ba, Engineer Terence, bumibili din ng lupa ang gobyerno para pagtayuan ng health center, di ba? Napapahanap si Mayor Along ng mabibiling lupa para tayo ng health center dyan. Oh, isa pa yun. Kung wala talagang, ito pa yung, dito yung reclassification of lands, no? Section 20. And, in terms of reclassification, ito. Pag sinabi natin reclassification, ito yung what are you going to declare dun sa iyong nasasakupan? How many percentage yung residential, how many percentage yung agricultural, no? So it depends upon the stipulation of the sanggunian. Sangguniang pangbayan, sangguniang panlungsod, sangguniang panlalawigan. Yan yun eh. Diyan papasok yun. Yung reclassification of the land. Siyempre, progressive tayo, lumalaki yung percentage niyan. Siyempre, dumadami tao, nagkakaroon ng changes sa, especially, residential area, commercial area. Alright? Okay, that's about Section 20. And Section 21, closure and opening of roads. This is once again talked within the realm of the sanggunian. Alright? Kung ano ba yung isasara, kung ano yung... Yan, kamukha nung pangarap, di ba, engineer? yung pangarap na yan, dyan sa may North Caloocan, no? Nagkaroon tayo ng problem dyan. Ewan ko lang ngayon, ano na yata, regarding sa, sa mga nakatira dyan na taga Caloocan, pero yan lupa na yan, pangarap, ay pag-aari niya, no? Engineer Terence? Pag-aari ni, sino yan? Araneta, no? Araneta, tama, engineer. Araneta kasi yung pangarap, Araneta. Ngayon, sinara yung kalsada diyan, hindi pinapapasok yung mga Kami nga, pumunta nga kami, hindi kami pinapasok. Mag-i-inspect lang ako ng building ng Pangarap Elementary School saka Pangarap High School. Kasi nga, kanila yung lupa eh. Kanila rin yung kalsada. So, walang magagawa kundi yung mga tao ron, ilipat. No? Ilipat. Dahil pribadong pagmamayari yun ng Araneta. Alright? Buti nga itong Manotok eh. Naibigay, no? Naibigay na itong Manotok, engineer, no? Itong Manotok compound. Naibigay yan. Galing. Naibigay sa mga tao yan. Ang kausap ko dyan, yung hepe ng housing natin, si Dr. Dantay. No? Nagtagumpay si Mayor Along dyan. Naibigay yung mga bahay sa mahihirap. Grabe. Pinahulugan na lang yata. Pinahulugan. Galing. Alright. Hindi ko lang anong ginawang doon, stipulation doon. Kaso nga siyempre, mayroon kausap yan kasi siya may-ari ng lupa eh. So, nangyari nga hulugan na lang, inuhulugan. Very good. Okay, so, Section 22, Corporate Powers. Ito yung sinasabi kanina. Section 22, Corporate Power. Itong corporate power na to, involved to, kapag ang local government unit natin ay pumasok sa mga nakipag-partnership sa mga private corporation o mga businesses. So, every local government unit bilang isang corporation, ito ang ating power sa LGU. To have continuous succession in its corporate name. Simula nung maitayo bilang city ang Caloocan hanggang ngayon, kaakibat nito yung ating pagiging corporate name. We can enter into any contract, no? With us holding our corporate name. Alright? Then, to sue and be sued. Pwede tayong mangkaso, pwede tayong kasuhan. And we have the right to use our corporate seal, acquire and convey or transfer real or personal property. We can enter into contract, no?
and exercise other power granted to corporations